Hindi lang basta pangako, ginagarantiya ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang malinis at tapat na serbisyo publiko sa ilalim ng PDP Duterte slate kung prinsipyo at paninindigan ng usapan ang PDP laban, ang grupo na hindi matitinag, hindi kayang bilhin at hindi papayag magbenta ng kanilang mga pagpapahalaga. Habang patuloy ang pagdami ng mga isyong pampolitika at mga gahaman sa kapangyarihan, nananatiling buhay ang laban ni Pastor Apollo at ng PDP laban, ang laban para sa mga Pilipino. Sa harap ng korupsyon, panlilinlang at pang-aabuso, nandyan sila upang baguhin ang sistema at ipaglaban ang interes ng nakararami. Alam ko itong aking makasamahan dito, katulad ko sa advokasya. Hindi kami pwedeng baguhin ng pera. Hindi kami pwedeng suhulan ng pera. Hindi kami pwedeng kumbinsihin na kumampi sa mali dahil sa pera. Hindi po. Giit pa ni Pastor Apollo, isang mahalagang katangian na walang kapantay ang kanilang grupo. Hindi nila kayang ipagpalit ang kanilang mga prinsipyo at paninindigan para sa kahit anong halaga ng salapi. Hindi ito simpleng pangako, isang prinsipyo na napatunayan na niya sa mga pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Sa kabila ng matinding political persecution na hinarap ng kanyang pinamumunuan ang Kingdom of Jesus Christ, hindi siya kailanman nag-atubiling ipaglaban ang katotohanan. Siniil ang kalayaan sa pamamahayag, binastos ang pananampalataya at sinira ang pagkatao ng mga miyembro ng kanyang organisasyon dahil lamang sa malapit siya sa pamilya Duterte. Ngunit ayon kay Pastor Apollo, hindi siya tumalikod sa laban at hindi niya iniwanan ang kanyang mga kaibigan at ang bayan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang tapat sa mga prinsipyo ng paglilingkod sa Diyos at sa bayan. At ito ang katotohanan na nais niyang itaguyod, isang katotohanan na hindi sinusunod ng Marcos Jr. administration. Napatunayan na po natin yan. Sa panahon ng ating kagipitan, hindi po namin iniwanan ang ating Pangulong Duterte. Kahit na ako pinahirapan, pinanggalan ng SMNI ng unlimited suspension. Hindi lang matanggal-tanggal yung franchise ng SMNI. Kaya ang kanilang suspension indefinite. Biro ninyo, inalis nila yung aming pre-TV. O daming istasyon yan, 18 istasyon. At ilang mga pre-TV sa buong Pilipinas. Biglang-bigla ginanon nila, wala naman sa batas yun. Pero silang batas ngayon eh. O walang batas-batas sila, basta sinabi nila, yun ang tutuparin nila kahit may batas o wala. Ang isa lang sasabihin nila, sige magsumbong kayo sa korte. Sa korte na tayo magkikita. Sa 16-day sheets, andala, isang warrant of arrest, hindi naman pangalan ko at hindi address ko. Sinabi ng mga lawyer ko, against the law yung ginagawa ninyo, hindi naman dito si pastor. Hindi. Sa gusto nyo dilip, hindi. Papasok kami. Pumasok, 16 days pa. Kung may reklamo kayo, sa korte kayo pumunta. Ganon ang panahon ngayon. Babaguhin po natin ang pang-aabusong yan. Kaya kailangan po natin straight PDP laban. Bukod sa laban kontra korupsyon, tangan din ng PDP laban ang mga programa tulad ng libreng serbisyong pangkalusugan, tikalidad na edukasyon at mga oportunidad para sa mga Pilipino. Itinataguyod din nila ang malayang pagpapahayag sa pananampalataya at pagpapabuti ng infrastruktura para sa mas maginhawang buhay ng bawat mamamayan. Samantala ilang araw bago ang botohan sa Mayo 12, patuloy ang paglawak ng suportang nakukuha ng PDP. Makikita sa bawat lugar, bayan at syudad ang sigaw ng mga Pilipino na ang Pilipinas Duterte pa rin.